Extra income, government online services. So, dagdag pagkakakitaan sa printing shop natin. So, bibigyan ko kayo guys ng pricing guide para meron kayong idea kung magkano nga ba yung singilan natin sa pag-process plus yung ating pag-print ng mga documents natin. So, tingnan nyo na lang dito sa ating tutorial. PhilHealth, so ito yung pinaka-website ng PhilHealth natin sa mga online. Kung meron kang client na magpapa-appoint sa PhilHealth or magpapagawa ng account, so meron tayo dito, i-click nyo lang yung link nyo guys sa description or sa comment section. So andyan yung mga link natin para sa ating online services. So hindi na ako gagawa ng sample, so ipapakita ko na lang yung website para mas mabilis. So, bibigyan ko na lang kayo ng mga ideal pricing tulad ng pag-process natin dito sa PhilHealth. So, 150 or 100 guys, pwedeng-pwede na yan para dito sa ating PhilHealth. Plus, yung document na ipiprint natin kung meron man. Okay, lagi tayong magpa-plus sa ating services, sa print. Pera doon sa ating pag-process ng ating PhilHealth. So, kiklik mo na lang yung create account, PhilHealth member registration. So, meron din yan. Tapos yung member portal, andyan din. So, kailangan na lang ng PhilHealth identification number. Pati yung password. Tapos, i-enter mo na lang yung CAPTCHA number niya. So, ganoon lang din guys. May process naman yan. Sundan nyo na lang din. NBI clearance, ito yung pinaka-website niya guys. So, click mo na lang din ulit yung link dyan. Ayan. So, click mo lang din yan. So, meron tayo ditong pagpipilian. So, kung meron ng account, yung ating client at gusto lang mayroong i-print doon sa ating profile niya. So, click mo lang yung email, password, dapat galing sa client yan. So, pwede namang mag-renew or kukuha ng bago. So, click mo lang ito, NBI Clearance Online Renewal or Register as New Account. Ayan. So, register using government ID. So, optional. Register using NBI Clearance 2014 onwards. So, optional lang din yan. Ang pinaka dito, itong pipila pa natin. Details ng client natin guys. Napaka-importante dyan. Dapat active yung email kasi dyan isi-set yung confirmation na ipiprint ng client. So, ipiprint mo yan. So, dito, pwede na dito 150 sa singilan. So, depende na sa inyo guys kung magkano. 150. Ayan. So, 100. Depende kung gusto nyo dagdagan. Plus, yung ipiprint natin na document natin. Ayan. So, lagi magpa-plus. Okay? Next natin guys, yung DTI natin. Ito yung pinaka-website niya. Kung meron kayong client na gusto magpa-register ng kanilang business, so, dito yan sa ating DTI. So, kiklik mo lang yung register now. Tapos, dito ay ipifill up mo na yan. Ayan. So, kailangan ang ipifill up mo dito ay galing sa client mo. Ayan. So, first name, middle name, last name. So, pipilapan mo yan. Okay? So, dito, bibigyan ko na lang kayo ng idea kung magkano yung singilan. So, 150 to 200 kasi time consuming, medyo malaki-laki din or medyo matagal-tagal din. Yung ating pag-fill up dito. Ayan. So, 150 or 200 plus yung bayad natin doon o bayad niya doon sa pag-print ng DTI niya pag nag-successful yung payment niya. Ayan, so, depende kung magkano yung isisingil mo doon. Plus, processing fee or yung pag-process natin at yung pag-print. So, nasa sa inyo na yun guys kung magkano yung idadagdag nyo. So, 150 or 200 plus yung print sa bayad. Okay? Ang next natin ay PSA. Ayan, so meron na tayo ditong digital para sa ating PSE certificate digital copy. Kasi dati ang ginagawa natin yung hard copy. Pero pwede pa din naman yan. Nationwide delivery naman yan. Medyo matagal-tagal lang. Dito kasi sa digital, 1 day to 2 days. Pwede mo nang ma-receive sa email mo tapos pwede mo nang i-print. Ayan, so ganyan mangyayari. Pag meron magpapa-online sa'yo ng PSA, pwede tayong mag-digital. So, click mo lang yung digital, birth certificate, marriage, death, sinumar, at sinodet. Ayan, 290 yung babayaran dyan, guys, ng ating client para sa ating e-certificate digital copy. Plus, yung appointment fee kung pag-process mo, di ba? Tapos, plus yung
pag-print, pag nag-send na sa email. Or di naman kaya, email na lang ng client ang ilagay mo kung ayaw niyang i-print mo. Diba? Tapos yung e-certificate na lang yung mapupunta doon sa email niya. Ayan. So, nasa sa inyo yan kung magkano. So, ang pricing natin dito, 150 or 100. Nasa sa inyo na yun, guys. Okay, 100 or 150 or 200. So, pricing idea lang. Plus yung ating 290. Magkaiba yan, Yung 290, babayaran niya ng client natin para makakuha ng e-certificate. Plus, processing fee, yung pag-appoint mo o pag-process mo. Diba? 150 or 100. So, ipa-plus mo din yun. Okay? So, para mas malinaw. Ayan. So, click mo lang yun. Accept. I consent. Ayan, so follow mo lang yan. Andiyan lang naman instruction yan. Mabilis lang din naman yan. Yung next natin, yung ating appointment para sa ating passport. So depende kung magkano. Ayan, so kung individual or group yung gagawin nyo, guys. Yan, medyo matrabaho yan pag group kasi madami. So pag isa lang, 150 or 200. Pinakababa, 100. Okay, so pag-process. Plus yung ipiprint pa. So, sundan nyo na lang yan kasi magbabayad naman yun dyan yung ating client. So, makikita naman nila yan kung pwede Gcash or Maya. So, follow step nyo na lang. At pinaka-importante dito, yung gagamitin na email ay Google or Yahoo. Yan yung mga tinatanggap na email dito sa ating pag-appoint natin dito sa ating password sa DFA. Yan. So, ideal price lang, guys. Okay? So, lahat ng link, andyan yung link natin sa description or sa comment section. Yung iba, hindi ko na ipapakita, pero andyan naman yung mga link niyan. So, bibigyan ko na lang kayong idea kung magkano. 100, 150, 200. Plus, yung pag-print ng ating mga document. Kasi magkakaibang presyo yan, guys, para malinaw lang. Plus, yung bayad nila doon sa ipapa-appointment nila, di ba? Di ba tulad dun sa PSA, magbabayad sila ng 290. So, 290 plus processing fee mo, plus yung document. So, magkakaibang presyo yan. So, explain mo na lang dun sa client mo or dun sa customer mo na may kanya-kanya silang presyo. Okay? Ayan. So, tignan nyo na lang, guys. So, magbigay na lang kayo ng discount kung maraming ipapa-online services yung client nyo. So, tignan nyo na lang yung mga link dyan sa description or sa comment section. Tapos, hindi ko na siya isa-isa kare para mas maikli lang yung video natin. Para mayroon lang kayong idea kung magkano nga ba yung presyohan dito sa ating dagdag extra income sa online services sa ating government o website.